Kala ko pala yung election lang eh. Nung kala ko yung election, punta kami ng punta dati sa mga patay, dami patay. Alas gabi-gabi, yung patay na pupunta namin, 3, 2. Gusto ko na isip na nag-ano ako, nag-search ako. Yung mga tao pala, every 1 second, 2 tao yung namamatay. Kaya ngayon, habang nagsasalita ako, habang nakikinig kayo sa akin, yung mga tao namamatay. Kaya, habang buhay pa yung mga mahal niyo sa buhay, let them know na kung gaano sila magkamahal, share nyo sila ng word of God na ayaw kasi yung greatest lang kung paano natin masushow yung pagmamahal natin sa akin. Yung pag-share ng word of God. Pero di pa rin yan yung topic ko Ito na talaga yung topic ko. When God seems late, but is never too late. Eh, ito, inalis lang natin. Ito natin sila para sila ma-pressure. Ito lang, dahil sila tingnan para ma-pressure. When God seems late, but is never too late. Yan. Kapag parang huli na si Lord, pero hindi siya kailanman nahuli. You're not behind, you're being prepared. Madalas kasi inisip natin na, Lord, bakit sila may trabaho na? Lord, bakit sila may asawa na? Lord, bakit sila sumaksis na? Bakit ako wala pa rin? Pero hindi tayo nahuhuli. Ang totoo, inihahanda lang tayo ng Diyos. Ang akala mong delay, yung pala ay protection ng Panginoon. Paghahanda pala siya na para sa mas malaking pagpapalang darating sa'yo. Ganito rin yung nangyari sa kwento nila Martha, Maria, at Lazarus. And kung babasahin natin kasi masyado siyang mahaba, sa John chapter 11, verse 1 to 44. Ito yung kwento ni Lazarus, ni Martha, at ni Maria. Ayan. Sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. The same was in the beginning with God. Yung yan, English yan. Pero dito Tagalog. Ito, sabi dito. Diyan yan eh. First gen na tayo eh. First gen na tayo eh. First gen na tayo kasi from the beginning. Sabi dito sa John 11, chapter 1, na isang lalaki na pangalan ay Lazarus. Siya at ang mga kapatid niyang sina Maria, Martha, ay nakatira sa Betania. Si Maria ay nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang buhok. Nagkasakit si Lazarus, kaya nagpasabi ang magkapatid na babae kay Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan. Nang mapalitaan ito ni Jesus, sinabi niya, ang sakit na ito hindi tungo sa kamatayan. Nagkasakit siya upang maparangalan ng Diyos. At sa pamamagitan nito ay mapaparangalan din ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Martha, Maria, at Lazarus. Pero nang mapalitaan niya may sakit si Lazarus, nanatili pa siya ng 2 araw sa kinaroroonan niya. Pagkalipas ng 2 araw, sinabi niya sa mga tagisunod niya, bumalik na tayo sa Judea. Sumagot sila, Guro, kamakinig lang ay tinakaayon pabuhin ng mga Hudyo. Bakit pa kayo babalik doon? Sumagot si Jesus, hindi ba't may 12 oras sa maghapon, kaya ang naglalakad sa araw ay hindi natitisod dahil maliwanag pa. Ngunit ang naglalakad sa gabi ay natitisod dahil wala na sa kanya ang liwanag. Pagkatapos, sinabi pa ni Jesus, ang kaibigan nating si Lazarus ay natutulog. Pupunta ako roon upang gisingin siya. Sinabi ng mga tagisunod niya, Panginoon, kung natutulog siya, gagaling pa siya. Ang akala nila natutulog lang si Lazarus. Pero, ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na ito. Kaya tinapat sila ni Jesus, patay na si Lazarus. Ngunit, nagpapasalamat ako na wala ako roon. Dahil ang gagawin kong himala sa kanya ay para sa kabutihan ninyo, upang lalo pa kayong sumampalataya sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Si Tomas na tinatawag na kabuhan ay nagsabi sa mga kapwa niya tagasunod, sumama tayo sa kanya kahit mamatay tayo kasama niya. Ayan, hanggang verse 16 lang muna. Meron tayo dito 4 outlines o 4 keys. Basta, yung una dyan is, God delay is not His denial.
Where God guides, He provides. Naniniwala ba kayo dito na God delay is not His denial? Sabihin mo nga sa katabi mo, where God guides, He provides. Kapag tinulungan ka ng Diyos na maghintay, hindi lang basta delay yun. Akala lang natin delay yun, sa paningin lang ng tao delay yun. Pero kasama ng plano niya, ang tamang provision. Hindi ka niya dadalhin sa sitwasyon na walang kasamang tulong at biyaya. Kaya kung babalikan natin yung chapter 11, verse 1 to 6. Ayan. Ang pinaka-meaning nito is, God's silence is not His access. Kasi nanatili pa siya ng 2 araw sa kinaroroonan niya, di ba? Nung nalaman ni Jesus na may sakit si Lazarus, hindi agad siya pumunta. Sabi sa verse 6, pero nang mabalitaan niyang may sakit si Lazarus, nanatili pa siya ng 2 araw sa kinaroroonan niya. Ayan, he stayed where he was 2 more days. Ang iniisip kasi natin kapag hindi agad sumasagot si Lord, pinabayaan na tayo. Ang iniisip natin kapag hindi sumagot si Lord, wala na siyang pakialam sa atin. Ang iniisip natin, hindi na tayo pinagmamalasakitan ni Lord. Ang iniisip natin, pinabayaan niya tayo. Pero minsan, may purpose ng delay. Pero para kay Jesus, every delay has a divine purpose. Hindi siya late, may ginagawa siyang mas malalim sa puso natin. Sa tingin ng tao, late ka. Sa tingin natin, sa tingin ko, sa tingin nyo, sa tingin nila. Pero para kay Lord, perfect timing palagi. God, meron tayong 3 dito. Sabi dito, God uses delay to, number 1, deepen our trust. Yan. Kapag nag-aantay tayo, mas natututo tayong umasa, hindi sa sarili natin, kundi sa Diyos. Yung delay ay training ground ng pananampalataya natin. Kasi kailan ba natin nasusukat yung faith? Pag nangyayari yung mga bagay sa inaasahan natin, pag nakukuha natin yung mga bagay sa gusto natin. Di ba natitest lang naman yung faith natin pag hindi na natin alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan? Natitest lang naman yung faith natin kapag hindi na natin alam kung ano yung mangyayari sa susunod. Halimbawa, nag-apply ka ng trabaho, 100% sure ka ba na matatanggap ka agad? Di ba hindi naman? Doon gumagana yung faith natin. Kapag nag-exam ka, di mo alam yung exam, di mo alam yung choices. Tsaka na lang ibibigay sa'yo ng mismong teacher mo, ng mismong prof mo, pag-exam ka. Di ba doon gumagana yung faith mo na tutulungan ka ng Panginoon? Kasi kung alam mo na yung exam, kung alam mo na matatanggap ka sa trabaho, kung alam mo na yung mga mangyayari sa'yo sa kinabukasan, hindi naman natitest yung faith mo doon eh. Di ba? Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Yan, ulitin ko sabi dito, trust in the Lord with all your heart. Kailangan natin magtiwala sa Panginoon ng buong puso natin. Buong puso, hindi yung nagtitiwala ka lang ngayon, pero pag dumating na yung mga pagsubok, pag dumating na yung problema, pag dumating na yung mga panahon na hindi na natin maintindihan kung ano yung nangyayari, pag dumating na yung sakit, pag dumating na yung mga bagay na hindi natin alam, di na natin kaya magtiwala sa Panginoon. Bagkus, nagtitiwala tayo sa sarili natin kakayahan na, sige, ako na gagawa ng paraan, sige, kaya ko na to. Nakakalimutan natin na, sabi sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Lean not, may nakalagay na not, hindi lean on your own understanding. May nakalagay na not, ibig sabihin, hindi. Wag kang magtiniwala sa sarili mo na kakayahan, sa sarili mo na pag-intindi. Bagkus, magtiwala ka sa isip at kakayahan ng Panginoon. Dahil ang isip ng tao, may limitasyon lang yan. Pero ang isip ng Panginoon, hindi yan limitado. Yung mga hindi mo alam ang kasagutan, alam ng Panginoon ang kasagutan niya. Sabi ng verse, huwag tayong umasa sa sarili nating pangunawa kasi nga limitado lang tayo. Kapag hindi ang sagot ng Diyos, doon natin natututunan na ang kanyang plano ay mas maayos kaysa sa plano natin. Halimbawa, ang plano mo lang naman, makapasa lang sa exam, pero ang plano pala sa'yo ng Panginoon, maging Latin ka, maging with high honors ka, maging kung ano pa man, ang plano mo lang, makapasa lang sa, matanggap ka lang sa trabaho, pero ang gusto pala sa'yo ng Panginoon, maging CEO ng isang malaking kumpanya, maging isang manager, di ba? Kasi minsan nagtitiwala lang tayo sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating pag-intindi. Nakakalimutan na natin na andyan ang Panginoon na hindi man natin maintindihan kung ano ang nangyayari ngayon. Andyan ang Panginoon na para ipaintindi sa atin. Kagaya ng mga anak dito na pinapalo ng magulang nung bata pa sila, di ba? Ako, kagaya ko, nung pinapalo ko ng ni daddy, ni mama, nung bata ako, parang sobrang sama ng loob ko eh. Gusto ko maglayas, gusto ko
Minsan naiisip ko yun, gusto ko magwala, gusto ko ano. Minsan gusto ko pala nung magpasaway nung bata ako pag pinapalo ako. Kasi hindi ko pa naiintindihan. Pero gano'n din tayo. May ginagawa ang Panginoon sa buhay natin na hindi man natin naiintindihan sa ngayon, pero balang araw maiintindihan natin. Yung pagpapalo pala sa atin ng mga magulang natin, ay tanda pa rin ang pagdidisiplina nila sa atin. Kaya pagtanda natin, pasasalamatan sa natin sila na buti pala, dinisiplina ako ng magulang ko, bata ako. Buti pala, hindi niya ako pinabayaan lumaki ganito, lumaki ganyan. Ayan. Ang pangako ng Panginoon, at ang pangako mo, yung pagkakatiwala mo sa Kanya na siya mismo ang magtutuloy ng landas mo. Ayan. Number 2, God uses delay to display His glory. Minsan, hindi agad sinasagot ni Lord kasi may mas malaki pa siyang plano para makita ng lahat ng kapangyarihan niya. Kagaya nun, di ba? Sabi sa verse 6, na nag-TV pa siya ng 2 araw sa kinaroroonan niya. Ginawa niya yun, hindi dahil nagsinungaling siya. Ginawa niya yun dahil may mas magandang plano pa siya na ipapakita para sa atin. Para ipakita yung glory niya. Ayan, kung agad-agad, baka maliit lang yung impact nun. Baka hindi natin na-realize na galing para sa Panginoon yun. Baka yung pasalamatan lang natin yung tao, yung sarili natin, o kung sino pa man, hindi natin ma-realize na galing para yun sa Lord. Ayan, sa tamang oras, mas malakas ang dating ng miracle at ng grace ng Panginoon. Sabi sa John 11 verse 40, ayan, sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos? Sa English, sabi dito, then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Ayan, sinabihan ka na, di ba? Sinabi ni Jesus kay Martha, sinabi ni Jesus kay Martha, ang himala ay hindi para lang sa kanila, hindi para makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung agad pa nang dumating si Jesus, tapos dumating agad si Lazarus, di ba? Kasi, sabi nga ni Jesus, patay na si Lazarus, di ba? Pero kung dumating pa lang agad siya doon, kung hindi pa namamatay si Lazarus, hindi gumaling na si Lazarus, hindi natin nakita na kaya pa lang bumuhay ng Panginoon natin ng mga patay. Di ba? Ayan. Pero dahil late siya dumating, nakita nila yung kaya niyang bumuhay ng mga patay. Ang delay yung pagkakataon para mas makita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Pero minsan, may mga ginagawa na palang solusyon yung Panginoon sa mga problema mo, pero hindi natin nakikita. Yung kasi mas nakatuon tayo sa mga nakaraan nating problema, sa nakaraan natin na hindi naman natin alam na tinapos na pala ng Panginoon. Minsan kasi, mas nakapokus na lang tayo sa sarili na lang natin kakayahan. Nakakalimutan na natin yung Proverbs na huwag tayo magtitiwala sa sarili natin kaisipan. Huwag ko magtiwala tayo sa Panginoon. Ayan, magpasalamat na lang tayo kasi hindi kayo naging magsasaka. Kasi alam niyo ba yung mga magsasaka? Ayan, kwento ko lang ulit ha. Kasi yung mga magsasaka, alam niyo ba na grabe yung pagsasamatalang ginagawa sa kanila kasi. Ayun nga, yung sa Hacienda Luisita, magtatrabaho ka ng 1 linggo, sasahurin mo 9 pesos plus 5 centavos. Baka tayo pa ng batang nagtapo na lang basura dyan ng isang sako, nasa 30 lang, 40, 50. Pero yung mga magsasaka, grabe sila kung trumabaho, tapos sasahurin lang nila 9 pesos and 5 centavos. Tapos tayo kung makapagreklamo pa tayo sa kinakain natin, sa kung anong meron tayo, ang lakas-lakas pa natin magreklamo na, Lord, ba't ito lang yung dumating sa akin? Di ba? May plano ka sa buhay ko. Pero di natin naisip na, kapalag ka pa rin kasi di ka naging magsasaka. Kung magsasaka ka, tingin mo, kung sinasabi nilang kasalanan ng maging mahirap, pero hindi kasalanan ng maging mahirap, pero kasalanan mo na pag namatay kang mahirap. Totoo ba yun? Di ba? Kung magsasaka ka, makakaalis ka ba sa kahirapan na pag namatay ka bang mahirap, kasalanan mo ba yun? Di ba kung magsasaka ka, hindi mo naman kasalanan yun? Kasi paano ka makakaalis sa 9 pesos and 5 centavos na kinilita mo kada linggo? Diba? Ganyan yung pagsasamantala ginagawa sa atin ng gobyerno na hindi natin nakikita kasi hindi nila kilala yung Diyos. Wala silang Panginoon sa buhay nila na hindi na sila nakakonsensya o yung kapwa nila. 9 pesos centavos, ano mabibili mo doon? Ano ba yung ginagastos ng mga magsasaka sa 9 pesos? Kasi, madiskarte sila eh. Bumibili sila ng di na sila bumibili ng tubig, ng mga pagkain nila kasi kaya na nilang itanim yun eh, mga saging lang, mga langka, yun lang. Alam niyo ano na binibili nila sa 9 pesos?
Sabon. Kasi ayun lang naman hindi nila kayang gawin eh. Tapos ikaw, ang dami-dami mong nakakain, ang laki ng baon mo, ang dami mong pera, ang dami mong ano-ano, ang gaganda ng damit mo, nakakatulog ka sa gabi, hindi ka gumigising ng umaga para mag-araro. Tapos kung makapagreklamo ka, hindi mo pasalamatan yung Panginoon sa ginagawa niya kabutihan sa'yo. Di ba? Number 3, sabi dito, God uses delay to draw us closer. Sa panahon ng paghihintay, mas lumalapit tayo sa Diyos kasi siya ang pag-asa natin. Ginagamit niya ang delay para mas maging malapit tayo sa Kanya. Ayan, sabi sa James chapter 4 verse 8, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ayan. Kapag naghihintay tayo, mas napipilitan tayong lumapit kay Lord kasi siya lang ang natitirang pag-asa natin. Ang pangako ng Diyos, kung lalapit ka sa Kanya, lalapit din siya sa iyo. Hindi pwedeng yung Panginoon kasi, di naman niya tayo iiwan eh. Tayo lang nang iiwan sa Kanya. Naniniwala ba ito na? Ang Panginoon, kailanman hindi kayo iiwan ng Panginoon. Madalas tayo ang nangiiwan sa Kanya. Sa kasalanan, paulit-ulit mo paggawa ng kasalanan, paulit-ulit ka rin niyang pinapatawad. Hindi ba dapat nakukonsensya na tayo doon na, Lord, gagawin ko na naman to. Pero, ginagamit natin yung verse na patatawarin tayo sa anumang kasalanan natin. Ang delay ay paraan ng Diyos para tanggalin ang distraction. Para linisin ang puso natin at para mas mapalapit tayo sa Kanya. God delay is not meant to hurt you. It is meant to grow your faith, show His glory, and draw you closer to Him. Kapag nadidelay si Lord, hindi ibig sabihin na wala na siyang pakialam. Kapag nadidelay si Lord, hindi ibig sabihin nun na pinabayaan ka na niya. Ginagamit niya ang delay para palakasin ang tiwala mo. Ginagamit niya ang delay para ipakita sa Kanya ang kapangyarihan niya. At ginagamit niya ang delay para ipakita sa iyo at ilapit ka pa niya sa Kanya. Minsan, delay ang sagot sa dasal mo. Minsan, binigyan na ng Diyos ang mga solusyon pero hindi natin nakikita. Minsan, delay ang sagot sa dasal mo, sa trabaho mo, sa relationship mo, sa healing mo. Pero hindi ibig sabihin nun, wala nang pakialam sa iyo ang Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nun na pinabayaan ka na. Hindi ibig sabihin nun na no na. Baka not yet pa lang. Diba? Number 2, faith even when you don't understand. Ayan. Sabi sa John chapter 11 verse 17 to 27, basahin natin ulit. Nang dumating si Jesus sa Betania, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazarus. May 3 kilometro lang ang layo ng Betania sa Jerusalem. Kaya maraming Hudyo ang galing sa Jerusalem ang dumala kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang marinig ni Marta na dumarating na si Jesus, sinalubong niya ito. Pero si Maria ay may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung nandito kayo ay hindi na sana namatay ang kapatid ko. Ngunit kahit ngayon, alam kong ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hinihingi niyo sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya, muling mabubuhay ang kapatid mo. Sumagot si Marta, alam ko kung mabubuhay siya muli sa huling araw. Kapag bubuhayin na ang mga namatay. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay, at ako rin ang nagbibigay buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot si Marta, Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos, na hinihintay namin darating sa mundo. Ayan. Sabi ni Marta, Lord, kung nandito lamang po kayo, hindi sana siya namatay. Sinisi niya ba yung Panginoon sa no? Pero kasi sinabi naman kasi ng Panginoon na, sinabi kasi ng Panginoon, di ba, sa verse 6 kanina, ay sa verse 4, ang sakit na ito ay hindi tungo sa kamatayan. Diba? Kaya si Martha, nagdemand siya na, hindi naman mamamatay ang kapatid ko kasi sabi ni Jesus, hindi naman siya mamamatay. Pero, after ilang days, after ilang hours, namatay si Lazarus. Tapos si Jesus, alam niya patay na si Lazarus.
Hindi pa siya agad pumunta, nag-stay pa siya sa kinaroroonan niya ng 2 days. Kung ikaw si Martha at si Maria, di ba? Kung pinakakuha ka ng Lord na, sige, nak, gawin mo lang yan. Ako bahala sa'yo. Pagpapalain kita, ipapasa kita, pagyayamanin kita, papagalingin kita. Pero, yung sitwasyon mo ngayon, ang layo sa sinabi ng Panginoon na, Lord, kano ba papagalingin mo ako? Kano ba pagyayamanin mo ako? Diba? Kung tayo din si Martha at si Maria. Pero si Martha, kahit may lungkot siya, kahit may tanong siya, nagtiwala pa rin siya. Sabi sa verse 25, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay, at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. I am the resurrection and the life. Kapag may mga nangyayari na hindi natin maintindihan, kapag may mga failure, kapag may mga problema, kapag may mga biglang pagsubok, tanong agad natin, no, Lord, bakit? Kala ko ba ganito? Kala ko ba ganyan? Ganun din si Martha at si Maria. Lord, kung nandito ka lang sana, hindi sana namatay si Lazarus. Pero, ang sagot ni Jesus, I am the resurrection and the life. Ibig sabihin, siya ang sagot kahit hindi natin maintindihan. Parang estudyante lang na nag-aral ka ng todo, nag-review ka ng todo, pero di mo pa rin maintindihan, bumagsak ka pa rin sa exam. Di ba? Di ko sinasabi ito kasi bumagsak ako sa exam. Yan. Sabi dito, pero minsan yung delay or failure ay parang i-redirect ka ng Diyos sa mas magandang plano niya. Kahit hindi mo maintindihan, pwede mong piliin na magtiwala pa rin sa Diyos. Kasi yung hindi mo nakikita yan ng Panginoon. Yung hindi mo alam yan ng Panginoon. God doesn't always explain Himself, but He always reveals Himself. Again, ulitin ko God doesn't always explain Himself, but He always reveals Himself. Saba, God doesn't always explain Himself, but He always reveals Himself. Hindi laging ina-explain ng Panginoon yung mga ginagawa niya sa buhay mo, yung mga solusyon niya, yung mga plano niya, pero lagi niya pinapakita kung ano yung kakayahan niya, kung gaano siya makapangyarihan, na siya ang Diyos na bumubuhay ng mga patay. Tulad ni Joseph sa Old Testament, di ba? May mga dream siya na nasa palasyo siya. Pero, bakit pagising niya, dito siya sa balon? Diba? Iba ang sitwasyon sa pangako, pero hindi ibig sabihin nun hanggang doon na lang. May plano si Lord sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, may plano si Lord sa buhay mo. Plano sa Lord. Next, number 3. God feels what you feel. Sabi sa number 3, God feels what you feel. No need to be loud. God still hears. Hindi mo kailangan manalangin ng malakas, hindi mo kailangan isigaw para marinig ka ng Panginoon. Kasi nararamdaman ka ng Panginoon. Naririnig niya kung kahit mahinang panalangin mo, kahit bulong lang. Kahit yung dasal na mahina, kahit yung iyak na pabulong, yung iyak na mahina, mabilis na magsalita, mabagay magsalita, naiintindihan niya, naririnig niya yan. Yung tahimik na sakit sa puso mo, naiintindihan niya yan. Katulad kung nakita niyo yung luha ni Maria, at pati siya mismo napaiyak. Sabi sa John 11:35, shortest verse in the Bible, sabi dito, umiyak si Jesus. Jesus wept. Diba? Minsan hindi natin napapansin na yung verse pa na to, kala natin yun lang yun na umiyak si Jesus. Di natin naisip na, ba't umiyak si Jesus? Ibig sabihin, nararamdaman niya yung nararamdaman mo. Kung nalulugmo ka sa problema, nararamdaman niya ng Panginoon. Kung umiiyak ka kasi hindi mo na kaya, hindi mo na maintindihan, nararamdaman niya ng Panginoon. Jesus understand your pain. Ito ang pinakamaikling verse sa Bible, pero isa sa pinakamakapangyarihan. Hindi lang Diyos si Jesus, nakikiramay siya. Hindi siya manhid sa nararamdaman mo. Nararamdaman din niya kung ano yung nararamdaman mo. Pinakamaikling talata lang yung John 11:35. Pero may mas malalim pa pala siyang ibig sabihin na nararamdaman ng Panginoon kung ano yung nararamdaman ko. Naiisip din pala ng Panginoon kung ano yung nasa isip ko. Naiintindihan niya pala yung mga bagay na hindi ko maintindihan. Umiyak si Jesus. Ipinakita niya ito na ang Diyos hindi lang siya malayo. Ramdam niya ang sakit mo at nakikiiyak siya sa iyo.
nakikiramay siya sa'yo. Kapag namatayan ka ng mahal sa buhay, hindi natin alam ang sasabihin, di ba? Pag pupunta kami sa mga patay, hindi ko talaga rin sasabihin ko, sinasabi ko na lang, condolence po. Kasi di ko alam kung paano sila i-comfort eh. Pero minsan, sapat na yung simpleng pagyakap, sapat na yung simpleng pakikinig, sapat na yung simpleng pakikiramay. Ganun din si Jesus, hindi na siya gumagawa ng milagro sa buhay mo. Hindi na siya basta gumagawa ng solusyon sa mga problema mo. Una siyang dumadama sa pinagdadaanan mo. Una siyang nakikiramay, una niyang dinaramdam kung ano yung nararamdaman mo. Hindi ka nag-iisa sa sakit mo. Hindi ka nag-iisa sa problema mo. Hindi ka nag-iisa sa kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Jesus knows, Jesus cares, and Jesus feels what you feel. God is not just watching from heaven. He is weeping with you. Your tears are not ignored. He collects them and He feels them. Number 4, talas na tayo. God's power is greater than death. Sabi sa John 11 verse 38 to 44, yung muling binuhay ni Jesus si Lazarus. Sabi dito, muling nabagbag ang puso ni Jesus, kaya pumunta siya sa pinaglibingan kay Lazarus. Isa itong kuweba na tinakpan ng isang malaking bato. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus, alisin niyo ang bato. Sumagot si Marta, nakapatid lang namatay. Panginoon, tiyak na nangangamoy na ngayon ang bangkay. 4 na araw na siyang nakalibing. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinidinig. At lagi ko ito, at sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi niya nito, sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka! At lumabas nga ang namatay na si Lazarus. Kaya pabalot pa ng tela ang mga kamay at paa. May takip na tela ang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kanagan niyo siya at panamarin. No situation is too dead for God to revive. Ang lahat ng tao, sigurado, tapos na si Lazarus, 4 days na siyang patay. Pero para kay Jesus, hindi pa huli. No situation is too dead for God to revive. Kahit ano pa yan. Kung kaya niya bumuhay, kung kaya ni Jesus na bumuhay ng literal na patay, kaya niya rin buhayin yung mga nawalan mong pag-asa, kaya niya buhayin yung mga namatay mo ng tiwala, kaya niya buhayin yung mga namatay mo ng pangarap, kaya niya rin buhayin yung mga namatay niyo ng relasyon. Para mag-asawa na halos maghiwalay na sa paulit-ulit na pag-aaway, di ba? Sa paulit-ulit na problema. Pero nang lumapit sa Diyos, unti-unting nabuo ulit yung relasyon nila. O kaya, parang taong matagal ng walang gana sa buhay dahil sa nade-depress, nagkakaroon ng anxiety, dahil sa stress. Pero nung nagtiwala kay Lord, nakahanap ng bagong lakas at direksyon. Walang hopeless kay Lord. Kung kaya niya bumuhay ng patay, kaya niyang buhalin ulit yung anumang patay na parte ng buhay mo. Patay na problema, patay na sitwasyon, patay na pangarap, patay na pag-asa, at patay na tiwala. Isipin mo, 4 na araw ng patay si Lazarus. Amoy panis na, nakakasumala, amoy kung ano-ano na yun. Kasi 4 na araw na yung patay, nakalibing na yun. Pero sinabi ni Jesus, Lazarus, lumabas ka. Kahit hopeless na ang sitwasyon mo, may kapangyarihan si Lord na buhayin ito ulit. Dead dreams, dead hopes, dead joy, kayang buhayin ulit ng Diyos yan. Sa Diyos, hindi period. Di ba pag gumawa ka ng pag nag-construct ka ng isang sentence, di ba pag nag-period ka, tapos na yun. Pero pag kuma lang, ibig sabihin may mga kasunod pa. Ganun din sa Diyos, yung mga problema natin, hindi yan period. May koma lang yan, may gagawin pa mas maganda yung Panginoon sa buhay mo. May gagawin pa siyang kahanga-hanga, may mas gagawin pa siyang milagro sa buhay mo. Ngayon, may malaki akong tanong sa iyo. Will you still trust God even in the day? Handa ka bang maghintay kahit tahimik si Lord? May mga parte ba ng buhay mong patay na? Halimbawa, dreams, relationship, hopes. Gusto mo bang buhayin ito ulit ng Panginoon? Kapag akala mo huli na, baka doon parang nagsisimula ang himala ng Diyos. Akala natin huli na,
Pero para kay Lord, starting point pa lang yan ang gagawin niyang himala, ang gagawin niyang biyaya, ang gagawin niyang grasya, ang gagawin niyang milagro sa buhay mo. God is never late. He just on a different timeline. Iba kasi yung oras ng Panginoon sa oras natin. Para sa atin, akala natin, sobrang late na, akala natin, sobrang gulo lahat, akala natin, wala nang pag-asa. Pero kay Lord, starting point pa lang yan. Pasimula pa lang yan ng mga milagro gagawin niya. Palagi natin tatandaan na, always remember, don't lose hope. Kung si Jesus kayang bumuhay ng patay, kaya niya rin buhayin yung puso mo, nasugatan, ang panalangin mo, akala mo hindi naririnig ng Panginoon. At ang kinabukasan mo, akala mo wasak na. Whatever is happening, even death, is not a dead end for God. God delayed are His setups. He's preparing a miracle that will not just bless you, but to show His glory. You are not late. You are on right time for the story He is writing for you. Ang plano ng Diyos hindi nahuhulog. Ang plano ng Diyos hindi advance. Hindi rin nahuhuli. Lagi siyang nasa perfect time. Ang dili sa paningin natin ay hindi rejection, kundi preparation lang pala ng Panginoon para sa mas malaki ng himalang gagawin sa buhay mo. Pero wala pa tayong napansin kanina sa verse na sinabi ni Jesus na sa John chapter 11 verse 4 na ang sakit na ito ay hindi tungo sa kamatayan. Sabi naman sa verse 11, ang kaibigan natin si Lazarus ay natutulog. Akala natin, minsan kasi ang iniisip natin na yung sinabi ng Panginoon, malabo na siyang mangyari, di ba? Kagaya na sinabi ng Panginoon dito, di naman tungo sa kamatayan, pero namatay si Lazarus. Hindi kasi kamatayan ang final ending ng kwento ni Lazarus. Kasi hindi naman sinungaling ang Panginoon na pag sinabi niya, tutulog na si Lazarus, hindi siya mamamatay. Oo, namatay si Lazarus sa paningin natin, pero hindi doon natatapos. Ang ending ay ang muling pagkabuhay niya. Bakit siya nabuhay? Bakit siya namatay sa paningin natin? Para ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Death is only temporary in Christ. Yung kamatayan kasi temporary lang sa Panginoon, diba? Para sa atin, ito na yung wakas ng buhay natin. Huli-huli na, wala na kasunod, diba? Pero sa Panginoon, temporary lang yung kamatayan. Sinabi ni Jesus na hindi mamamatay si Lazarus. Kung hindi, doon matatapos ang kwento. Kapag may mga bagay sa buhay natin na parang patay na, kapag may mga bagay sa buhay natin na patay na dreams, relationship, o hope, hindi pa yung ending. Kapag kasama mo si Lord, ginamit kasi ni Jesus dito yung salitang natutulog. Kasi para sa Kanya, temporary lang talaga yung death eh. Para sa atin, ang kamatayan ay bayan. Pero, para kay Jesus, ang pagtulog lang kasi, parang natulog lang si Lazarus kasi may kapangyarihan siya na gisingin mo ulit. Pero ginamit ka rin ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 14. Sabi dito ni Pablo, we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Dito ginamit din ni Pablo yung term na asleep sa mga believers na namatay. Kasi hindi yun yung permanent separation. Para kay Jesus, yung kamatayan ay parang pagtulog lang. Kasi may kapangyarihan siya na gisingin muli, buhayin muli, yung akala natin patay na pero natutulog lang pala. Kaya niyang gisingin ang lahat ng patay sa bahagi ng buhay natin. Jesus was not lying. He was speaking from God's perspective. Iba kasi ang isip ng Panginoon sa isip natin. Kaya mga kapatid, minsan iniisip natin na late si Lord, ang tagal ng sagot sa dasal natin, parang wala nangyayari, parang wala na talagang pag-asa. Pero gaya ng kwento ni Lazarus, si Jesus kailanman hindi nahuhuli. Maaaring may mga parte ng buhay mo ngayon na parang patay na, parang nabigo na, parang relasyon na nasira, puso na nasugatan. Pero tandaan mo, kay Lord, walang tuli. Kahit apat na araw nang nasa libingan si Lazarus, isang salita lang ng Panginoon ay muli siyang nabuhay. Kaya huwag kang bibitaw sa mga mata ng tao, tapos na. Pero sa mata ng Diyos, nagsisimula pa lang ang himala. Tandaan po natin na God is never late. He
He is always on time. His perfect time.